Pero bago yan, tingnan muna natin yung mga nag-file ng COC sa Makabayan Block. Nako, ito na. Yung mga senador ng Makabayan, ito na, nag-file na ng COC. Panoorin natin to, tapusin na natin yung kay Diwata. O at least na-expose na itong party list na to ay basura. Itong party list na to bulok. Itong party list na to balak mangulimbat ng pera ng taong bayan, kasi makikita mo naman kontraktor ka tapos tatakbo ka ng Congress. Putang ina, hindi pa ba naubos yung mga, hindi pa ba sapat yung mga congressman na may mga sariling mga construction firm na fina-funnel yung pera ng Kongreso sa DPWH para i-award din sa kanila as subcontractor? Ang dami na nila dun, wag na kayong dumagdag. Ang dami na nila dun, dadagdag pa kayong mga buwisit kayo. Wala kayong alam. Butang ina ninyo, hindi nyo gustong magano, hindi nyo gusto magsilbi sa bayan, gusto nyo na magnakaw, mga hayop kayo. Nainggit kayo porket nakita nyo yung mga mamahaling relo ng mga nakaupo ngayon. Gusto nyo, kayo rin. Ito, pakinggan ninyo. Day 4 ng COC ng filing. Alan pa rin ang umabol ngayong linggo. At live mula sa Manila Hotel 10 City, nasa frontline balitang yan si Mon Valdez. Mon, ilan na naghain sa pagka-senador ng COC ngayong araw? Hindi kasabay na pagkatapos na ika-4 na araw ng filing ng Certificates of Candidacy, umaabot na sa 58 ang kabuuang bilang ng mga naghain para sa pagkasenador matapos madagdag yung 11 ngayong araw, habang nasa 50 naman yung so far total number para sa party list matapos madagdag naman yung latest na 15. Kabilang nga sa mga kandidato, pawang mula sa mga kilalang political families na posibleng pumalit sa mga kaanak nilang graduate na sa Senado, habang isang buong slate naman ng Makabayan Coalition at sabay-sabay na naghain o nag-file ng kanilang COC dito sa Manila Hotel 10 City. Sama-samang nagpakuha ng litrato. Ayan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putang ina, ba't 11 lang yan? 12 yan Ba't wala si Satur Ocampo yung isa dyan 2, 4, 6, 8, 10. Puta, 11 lang. 12 dapat yan Ayun na yan ito na yung mga salot ng lipunan. Mga salot ng lipunan na gustong makapunta sa Senado. Putay na. Sa Kongreso lang sa Kongreso. Itong mga to, pucha. Itong mga sweetik na ito, yung isa dito, child abuser. Kung tatakbo pa si Satur Ocampo rito, dalawa silang convicted criminal. Tapos yung iba rito, mga mga aktivista. Putang ina. Walang ginawa sa buhay nila kundi magreklamo na magreklamo. Ang tagal na nila sa posisyon. Ayan si Teddy Casino, ang tagal na congressman. Si Brosas, nakatapos din ng termino. Ito rin si Franz Castro, ganun din. Pero punyemas na yan, mga boss. Ang ina niyan. Wala naman silang nagawa para sa problema ng mamamayan. Mula pa nung panahon ni Marcos hanggang ngayon, sigaw na ng sigaw yung mga yan. Hanggang ngayon, pares pa rin naman problema ng bayan. Binigyan ng pagkakataon, dating mga galit sa gobyerno, nakapasok sa gobyerno, supposedly gumawa sila ng mga hakbangin para matugunan, makuha nila yung mga pangarap nilang gobyerno, tama? Pero natapos na silang mga kongresista, putain yung mga pinaglalaban nila, yun pa din. So, ibig sabihin, wala rin mga silbi yung mga pinaglalaban nila. Tama? Kasi halimbawa ako, galit ako sa gobyerno, Kasi ang lupit ng droga. So ngayon, nanalo akong congressman. Anong gagawin ko? Putay na, yun ang magpo-focus ako doon. Tama? Ang dami nilang sinisigaw sa kalsada ng mga aktivista pa sila. Pero nung sila na yung gumagawa ng batas para sana matugunan yung mga reklamo nila noon, putang ina, wala naman nangyari. Hanggang ngayon pa rin naman may nagrarally. Hanggang ngayon pa rin naman may nagrereklamo. Hanggang ngayon pa rin naman putang ina mga to nagrereklamo pa rin. So bakit pa kayo iboboto na senador kung nung mga congressman kayo wala naman kayong pagbabago na nagawa para man lang sana sa pinaglalaban nyo, hindi na para sa buong Pilipinas Para na lang sana sa mga ipinaglalaban ninyo.
Oh, ngayon, gusto nyo pa sa Senado. Putang ina nyo, tumakbo na kayo lahat ng presidente. Oh, para masaya. Sabay taas ng mga kamay ng 11 kandidato sa pagkasenador ng Makabayan Coalition matapos silang maghain ng certificates of candidacy ngayong araw. Nais daw nilang maging boses ng mga may hirap at may sulong ang basic services para sa mga Isa may dala pang palay, oh. Ina yan. Pilipino. Sana si Castro nagdala na rin ng blackboard. Para siya ng representative ng mga teacher. Ito ang representative ng mga teacher na putang ina wala nagawa para sa mga teacher. Ayan yung katabi niya, oh. Ayan yung leader ng kadamay. Puta ina, alam mo ginagawa ng mga yan, ninanakaw, kinukubgob yung mga bahay ng mga walang laman. Yung mga pabahay ng gobyerno na wala pang laman, putya kinukuha nila. Professional na mga squatter ang mga yan. Puta yung boboto mo yan. Oo, putya, pag ito pa ba naman, nagkaroon pa ng boto to, ah. Pag ito pa naman nagkaroon ng boto, Diyos mio. Alam nyo ba ito si Franz Castro? Sabi nga ni Inday Sara ilang taon pa lang ako sa DepEd Nabigyan ko na kagad ng additional na na leave without leave with pay. In vacation ng isang buwan Itong mga teacher siya, putay na, tagal-tagal na diyan. Wala pa nagagawang mga panukala para sa mga teacher. Susugpuin din daw nila ang political dynasty lalo na sa Senado. The time is right na meron isang progresibo, isang National Democrat na pumasok sa Senado. I think yung pagbalik ng Marcos sa pwesto ay nagsilbing malaking aral sa ating mamamayan na itong mga political dynasties na ito. Ulul, kakampi nyo yan Kaya na style nyo bulok, hindi nyo nga binabati ko si Marcos Kaya na dati, batikos kayo ng batikos. Ngayon, hindi na kayo bumabatikos Mga ulul. Kapag hindi mo talaga tinigil, hindi mo winakasan, babalik at babalik. No, and Bukod kay dating Congressman Teddy Casino at Liza Maza, kasama rin sa kanilang hanay sina Gabriela Party List Congresswoman Arlene Brosas at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na bubuwagin naman daw ang confidential funds sakaling manalo. Ulul. Buwagin yung confidential funds. Putang ina nyo yung mga MOOE nyo Yung liquidation by certification, gago yun ang tanggalin nyo. Tarantado. Kaya gusto nitong tanggalin yung confidential funds. Hindi naman dahil kay Inday. Kaya gusto nitong tanggalin yung confidential funds kasi nga yung Intel. Yung pera na ginagamit ng gobyerno para sa mga intelligence gathering para maubos sa mga putang inang NPA na yan. Gusto nitong sakalin para dumami ulit yung mga kaibigan nila. Gunggong. Tarantado, kailangan yung confidential funds, Intel funds, kailangan yun. Para may manakaw kayo. Nakita niyo naman po yung naging trial natin doon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Inan yan, puro Office of the Vice President, gaga. Yung confidential funds ng Office of the President, sinilip mo na ba? Tayo na yan, magkano lang yung yung perang pinag-uusapan nyo dun? Hindi pa tapos. Answerable pa yun, answerable pa sila sa COA. Sinabi nga ng COA, doon sa hearing nyo, kumpleto sila ng dokumento. Meron lang mga kulang kaya nag-issue tayo ng notice of disallowance. Pero inaantay pa natin yung sagot nila doon. Putang ina niyan. Wala pang nagsasabi, wala pang ang COA, certificate ang COA na sinasabi na dinispal ko ni Inday yung pera na yun. Gaga, yung 1.4 billion per day na flood control project na binabaha pa rin tayo ngayon, yun yung tutukan mo, si Raulo. Utang ina nyo. Sa feeling nyo, iboboto kayo ng tao dahil galit kayo kay Inday, mga tanga. Binoto si Inday ng 32 million. Kung gusto nyong manalo, kaibiganin nyo si Inday, mga bobo. Aasa kayo na mananalo, inaaway nyo.
yung ibinoto ng 32 million na Pilipino? Abay mga gago. Oo, putang ina, ayusin nyo yung mga kaso ninyo. Oo, yung iyong conviction na pagiging child abuser mo, yun ang atupagin mo. Anong karapatan mo? Nasilipin si Inday Sara, putang ina, ikaw nga dapat nakakulong ka na ngayon eh. Sinabi ng isang huwes na beyond reasonable doubt, putang ina, may kasalanan ka sa batas, which is ano yun, pag nang-abuso ka ng mga bata. Oo, kaya wala kang moral ascendancy para magsalita at para pilitin ang tao na iboto ka, tolonggis ka. Lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, na napatunayan naman natin na merong misuse, illegal, no, at magkaroon ng notice of disallowance. Kaya ano ba yung notice of disallowance? Di ba may reconciliation pa yan? Tanga talaga tong putang inan to eh. Wala talagang alam kundi manira lang tong hayop na to eh. Hindi pa ba madidikatan ng ano to? Hindi pa ba madadapuan ng ketong tong hayop na to? Pagmasamanda mo talaga eh. no po tayo sa confidential funds. Bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Gago, mas bawal yung kriminal. Kasama naman ni Las Piñas Congresswoman Camille Villar ang tatay niyang si former Senate President Manny Villar at kapatid na si Senator Mark. Sakaling manalo, dadagdag sila sa mga magkakapatid. Payaman ng payaman to mga Villar. Alam nyo ba yung plano ng mga Villar? Magkaroon na sila ng sariling airline. Pucha, kulay orange yan. Malayo pa, kita mo na yan. Oo, ano na daw sila, mag-venture na daw sila into airlines. Pucha, yan. Kapatid na parehong nasa Senado. I think what's very important here is that, to remember here is that we were all elected officials. My father, my mother, and my brother. And nagpapasalamat po kami ng taus-puso sa ating mga kababayan sa patuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya Villar. Talagang ang gusto lang po namin ay makatulong sa nakakarami. Naghain na rin ang kanyang COC si outgoing Makati Mayor Abby Binay na mula rin sa kanilang political family. Tumanggi na siya magkomento sa magiging tapatan ng asawang si Congressman Luis Campos at kapatid na si outgoing Senator Nancy. Pero aminadong hindi raw talaga Senado ang una niyang option na tatakbuhan. Another option was not to run. So, yung unang iniisip na tumakbo sa Taguig was really an option because there were a lot of people that wanted me to run in Taguig. Pero ang hirap po kasi doon sa Taguig dahil hindi ko ako nakaupo. Susubok din sa Senado si One Rider Party List Congressman Bonifacio Busita bilang independent candidate. At ang dating Union President na si Froilan Serafico. Alam mo, kung yan independent si Busita, pwede. Tama yan, Busita. Putang ina, tama yan. Na tumakbo ka na lang ng separate kaysa nagpapagamit ka dyan sa party list na yan na hindi naman ginagawa nung first nominee nyo yung advokasya ng ng party list nyo. Nasawa na raw sa mga kasalukuyang nakaupo sa pwesto. I am very disgruntled about the political happenings in the Philippines. The Filipinos are voting for incapable politicians. I know you know that. Those people sitting there, they're not supposed to be there. Okay? I would like to offer myself as a bottom choice. Sa party list race naman, muling susubok makakuha ng pwesto ang Gabriela at One Rider Party List. Habang nais namang makapasok ng Ilocano Defenders Party List at Bangon Bagong Minero o BBM Party List. Ayan na, One Rider Party List, wag na po nating iboto yan. Wala na si Busita dyan. Tatakbo na po si Busita na senador. Kaya parang awa nyo na yung One Rider Party List, wag na po nating iboto yan, ha? Meron na pong party list, yung PPP at saka yung kanila Doc Lorraine Badoy. Mamili na lang kayo dun. Wag na yung One Rider Party List, yung mga kasama kong rider.
Yung mga kababayan kong mga rider, Luzon, Visayas, Mindanao, wag na nating iboto yan. Hindi na po kayo ang priority niyan. Dahil si Busita, sinuwerte kayo, nakaupo si Busita, kaya kayo na kahit papaano, na samahan kayo ni Busita, na ipaglabang kayo. Pero wala na si Busita. Kung wala na si Busita, hindi na dapat binoboto yung one rider party list na yan. List kung saan first nominee si Attorney Buko de la Cruz. Jiggy, ilan sa mga last minute na humabol bago magsara itong filing ng COC ngayong araw ay ang mga labor leaders sa sina Leonie de Guzman at Attorney Luke Espiritu na nagsabing isusulong daw nila ang anti-political dynasty bill sakaling makaupo sa Senado. Habang sa party list naman, nandiyan ang probinsyano party list na nagsisik, no, or... Alam mo, kaya yung sinasabi ko sa inyo si Isko lang talaga yung, alam mo yun, yung, alam mo na may impluwensya. Si Isko yung mayroong impluwensya pero hindi niya ginagamit yung impluwensya niya para manatili sila sa kapangyarihan. Sa mga Moreno, siya lang ang politiko. Walang ibang politiko sa mga Moreno. Asawa niya, di ba usually ang mayor ganyan palit-palit lang yan eh. Kung hindi ikaw, asawa mo. Sa Mandaluyong ganyan, puta umiikot sa 3 tao lang. Kay Benhar Abalos, sa asawa niya at saka sa tatay niya. O ngayon naman, nasa tatay niya, yung asawa niya, vice mayor. Ganyan din. O, sa Marikina, ganyan din. Asawa lang, Marcy Chodoro, tsaka yung asawa. Okay naman yun, magaling. Okay yun, maganda. O, pero sa buong mundo, pati Congress, Senador, palit-palit lang pamilya. Pero doon ako bilib kay Isko Moreno. Kasi yun yung sinabi niya na, kung ako, ganid ako sa kapangyarihan, sana, nung umalis ako ng Maynila, sana ang ipinalit ko, asawa ko. Sana pinalit ko anak ko. May nakita ba kayo sa mga anak ko na tumatakbo na konsehal? Wala po na kahit na sinong Moreno ang nakaupo bukod kay Isko. Kasi ayaw din niyang isipin ng tao na minumunopola nila or may minamanipulate nila or meron silang monopoly ng politika sa Maynila. Kaya dyan nyo malalaman na talagang matino itong si Isko. Napaka-influential ni Isko, ang lakas ni Isko. Kung merong magtutuloy ng mga proyekto ni Isko, hindi si Hani Lacuna yun. It could have been yung asawa niya. O, di ba? Or at least yung kung sino man na kamag-anak niya or something, anak niya. O kaya makikita mo sana na yung anak niya nagkukonsihal man lang sana. Barangay kagawad, barangay chairman. Pero hindi. Ang sabi ni Isko, mag-aral kayo. Meron tayong negosyo, mag-focus kayo sa negosyo ninyo. Yun ang atupagin nyo. Kasi yung politika, ako lang ang politiko sa atin. Oo, hanggat politiko ako, walang magiging politiko sa inyo. Si Vilma Santos nga buong angkan tumakbo Diyan ako, alam mo, yan yung isang kinabiliban ko kay Isko na talagang alam mo na hindi siya ganid sa kapangyarihan katulad ni Hani Lacuna. Takin mo si Hani Lacuna, di ba? Oo, gagawin niya ang lahat. Para lang aawain niya si Isko na dati naman niyang kaibigan, meron pang chismis higit pa daw sa kaibigan Oo, gagawin niya lahat naaway niya dahil lang ayaw niyang mapalitan sa pwesto. Ganyan yung mga patay gutom sa pwesto. Pustahan tayo. Kapag kayan si Hani Lacuna, nanalo na nanalo. Yung kasunod niyan, na magiging mga mayor ng Maynila, putya, nasa pamilya na nila.